dalawang yun! Kailangan natin dito makatakas, Ginoong Ibarra. Nangusin akong paraan. Palit tayo ng gamot. Bakit naman? Para malito sila. Para pag makita nila ako, isipin nila akong si Crisóstomo Ibarra. Baka naman ikay mapahamak. Wala na tayong naisip na paraan. Mauubos ang oras natin. Puli na dalawang yun! Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Ayun, si Crisóstomo Ibarra, papunta ng bangka. Kulang ka nito, Ginoong Ibarra. Sumakay ka na ng bangka, Ginoong Ibarra. Tago ka sa ilalim ng palatpat para hindi ka nila makita. Teka, paano ka, Elias? Huwag mo na akong alahanin. Basta, at kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Elias, mag-ingat ka! Oo, ako na ang pangalan sa sarili ko. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Vámonos! ¡Rápido, fuego! Oh! Hahaha! Akala mo siguro hindi kami sintado, Senyor Ibarra? Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, bakit kalahati lamang takbo ng makina? Bakit hindi natin bilisan? Mangyayari man, walang maalis na lawa sa lupain ito. Ang ating bibilisan ay nalalagot tayo sa papalayan. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko lang kung ba't walang sino nakaisip ito. Bukas ng bagong ilog na gawa sa kanal. Taran ng dating ilog, pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pundo upang ipambayad sa manggagawa? Di na kailangan doon sa studio sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit, walang sapat sa bilanggo. Kung gayon, hayaan natin ang mga mamayan magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit, siguluhan lamang ang may dudulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio! Oh, Kapitan! Kumusta na pala ang binubunyong wika ng Akademiyang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Kung di mo tutuloyan, di ba tutol si Padre Sibayla? Ngunit niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang mineral. At nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Maghahambagan ang bawat isa at ang kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaray. Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang iyong mga plano. Paano? Mauna na ako kung silang kakagawin sa itaas. Sige po, Kapitan. Tila nagkakatuwa kaya diyan. Maaari ba ako sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Inagagalak ko namin. Bueno, baka gusto niya sa ng serbisa doon. Tayo'y mag-inom. Salamat, Ginoo. Subalit hindi kami umiinom ng alak. Di umiinom? Sabi nga ni Padre Gamora, masama raw ang puro tubig lang iniinom. Pabatid mo rin kay Padre Gamora na tubig na lang ang kanyang iniinom kaysa sa alak na iskabubuti pa ng lahat. Alam naman namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang sa mga Kastila ay apoy. At alam naman nating lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan kaya mangyayari ang kababalagan na ito? Ito'y hindi kababalaghan, Senyor. Ito'y batas ng mga kalikasan. Bueno, parto namin. Namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal. Matalik na kaibigan ng Kapitang General. Ganun ba? Parang napatapang mo naman ata sumagot kay Senyor Simon. Halos kinatakutan ko. Sa susunod yung karawan, maaari ka na magsuot ng saya. Elitforo, mabuti nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa?
sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraan 13 taon. Ngunit nililimutan ko mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerosyo. At ngayong ayaw ko magbayad, abay mapipilit pa nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin na nito na wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit na raga lamang yan. Ngayon, 2 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin na tong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Itay! Huliin ang lalaking iyan at gawin ninyong kawal. ₱500 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Tagal na din ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kanin lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat nito? Kung iyo pong magugunita, nakaraan na po ng 13 taon. Dito rin po sa mismong puok na ito una tayong nagkilala. At kung di po ako nagkakamali, ito po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Malaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 13 taon na nakaraan upang dakilaan ang nag-iisa kong kaibigan na nilalaan ng kanyang buhay. Upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga pang-api at ngayon ako'y nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang simulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan wala nang ginagawa kundi sumunod, mapag-alipin at hindi pinapakinggan. Isang pagkakamali. Kakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang nagbubuklod sa mga Pilipino. Kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Tatago lamang na huwad sa wikang ito ang pagkatao at ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga tao, uhaw sa katwiran. Tulungan mo kung papagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang may hina, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, lapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. O yung pahintulutan yan, Ginoong Gobernador General. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binata. Radikalang pananalig. Isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Hernandez. Si Isagani ay mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan natin ang mga estudyante. Ang sa palagay mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihan sandata. Pobre estudyante. Ano, Kiruga? Kumusta? Senyor Simon, mahirap aming negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Utang ko sila upang hindi ka maabala. Pero Senyor Simon, marami sila utang sa akin na di ko masingil. Wala din binigay na resibo para aki masingil. Kung gayoy ilapit mo sila sa akin. Kiruga, may ilan nga pala akong ipapapasok sa iyong kahon.
ng mga baril at itago mo ito sa kamali. Mahirap at mapanganib ayon sa inyo, Simon. Huwag kang matakot, akong bahala. Naunawaan mo ba, Kiruga? Oh, Sasha, ikaw na bahala diyan, basta hindi ako sasabit diyan. Sadyang walang talagang modo mga kabataan ngayon. O man yung Ginoo, di pati ikaw ang dahilan kung ba't nabigo ang aming plano kung magtatag ng akademya sa Kastila? Ako nga, kaya nga dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ang 40 bika sa ating bansa? Lalo't hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayo mapapalapit sa pamalaan. Mas lalo tayo magkakaintindihan. Isang malaking kamalian. Ano ang balak mong gawin? Patayin ang iyong katauhan? Paubaya ang iyong utak sa ibang pag-iisip. Lalo na kayong magiging pilay at pepe. Tingin sabihin, Ginoo, Isang salamin ng kaluluwa. Kapag inalis yan ay wala ng katarungan at ang bansang pwedeng mamatay. Kung ganyan ang iyong pag-iisip, habang buhay kayong nakakagapos. Sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Yan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng Diyos ng buhay. Hindi niyo kami mapipililan. Buhayin namin ang aming umabalak sa panig ng batas. Kami ang nasa market. Oh, Ginang. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan natin kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi, yan ang hindi ko alam. Magpasya ka, kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay nagsisimula ng himagsikan. At bukas wala ng universidad, wala ng mag-aaral at wala ng pagpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay ang pagpapatiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan lamang pag-asa, subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ang magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang gusabos na Espanya. Yan ang walang katotohanan. Sige. Alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taon, ikaw lang ang natatatulan. Huwag kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kay Don Simon, sapagkat patay ka si Maria Clara. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Namatay ka ng kaano na hapon. Nagkaroon ako sa oporto upang mapabalitan ng sabihin sa akin lahat. Pagbalik ko ay mayroong isak bilang nagaling kay Kapitan. Ito naman, pinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit na wala ang Kapitan. Hindi mamatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya ngayon. Wala na tayong magagawa kung tatanggap ko ng katotohanan. Namatay siya, hindi lang lamang alam mo ating pagbalik. Namatay siya, nang hindi lang lamang alam mo ating buhay. Oo, ako nga. 13 taon akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na may tutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipagkasawa sa dayuhan. Si anak ko patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginong Simon! O Basilio, anong ginagawa mo dito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking mahal na ina.
Pinaparusahan ako ng Diyos at wala akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ko sa inyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, hindi to basta dinamita lang. Galang ito ng ganda ng piniti. Mga kasawian na nayambag. Ngayong gabi mapaparusahan ang mga makasalanan. Matagal lang magtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay kakasal na ang anak ni Don Tilahis. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang mitya, boom! Sasabog ang bumba. Magkakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang aking gagawin, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba, dalhin mo sa bahay ni Keruga. Dahil lang doon nakaimbag ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod ang mga mistiso, Indio, Inchek, Kastila at lahat sila ay masasawi. Kaya't mag-ingat ka, Basilio. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakakita kayo. Halika't samahan kami sa pagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal. Ano? Hindi ako makakapayag. Halika't samahan mo kami. Kang mag-alala, Basilio. Kang mag-alala. Tiyak na maayos din ang lahat. Oh, Sugani, saan ka pupunta? Punta na Escolita. Alam mo siya magkakasabi. Sandali. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na aming huli pagbuksan. Huwag ka nang pumunta ron. Ngunit ka nang mabuti. May dinamit ang sasabog doon. Anumang oras mula ngayon. Kaya utang na loob, huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit iba na siya bukas. Dinala ka sa kaibigan. Sana ay nakikinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka naman ng Panginoong may kapal. Mag-iingat ka, kaibigan. Ang ganda ng lamparang nanggaling ay sandalit namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lang yan. Sandali. Ano ito? Mani Diesel. Paris 1, Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Kasi hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit ito'y galing sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag ninyo alahanin iyan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas naman ng mitsa ng lampara. Tika, saglit lang. Hoy, magnanakaw! Ayan na! Sugod! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay! Gusto mo Ibarra? Marahil ay pinagmamasdan niya lang tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siyang nabuhay? At ano ang ngayon ni Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at huliin ang Simon na iyan. Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isagani, tinapon yung lampara sa ilog. Sige, tumakbo ka na. Pero, iligtas mo ang iyong sarili. Bilis! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali at ako'y natawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na. Nangyari.
Gabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo bang na may Diyos na gumagabay sa atin dito, diba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw ko pang mamatay na may dalang kasamaan. Nais kong sana mangumpisal sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Pinano ko po ang lahat ng ito dahil galit na galit ako sa mundong ito. Umalis ko upang magdating sa mga taong nakakit sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong pakakatandaan na ang buhay ay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din nating makaranas ng sakit upang tayo'y matuto. Tandaan mo na walang maidudulot na mabuti ang paghihiganti at magdudulot lamang ito ng panibagong kasamaan. Hindi ko alam maintindihan bakit ako pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang paglabanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang gantong mga bagay. Palagi mong tatandaan, palagi kang may natututunan sa buhay at ang pangyayari sa mga plano. Ginusto ng Diyos na hindi na ito isa katuparan dahil alam niyang ito'y mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon mamamatay na ako ng payapa. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapalugit ang kasamaan. Il attend devant cette photo dans ton rire. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend de... Senyor Simon. Senyor Simon, mahirap. Go. Senyor Simon, mahirap. Siya ni Padre Damaso. Aktas. 13 na akong naghihintay. Go. 13 na akong naghihintay. Bago ka sa ilalim nitong palatpat pala, hindi ka nila makita. Samang balita, hindi... Senyor Simon! Simon! Diyos ko! Totoo naman po bang na may Diyos? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos, Go. at ang Diyos ang tumutulong Go. at ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala tayong mapuntahan. Kumusta na pala? Hindi naman kung ganun. Go. 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 Umiinom? Go. Scripted ka duro rin may go.